Yan mga idol, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Bueno, mga idol, sana samahan nyo akong muli sa maikling sandali itong ating kwentuhan na may kaugnayan pa rin sa mga bagay na lihim. At nawa, tamang kayong panig ng ating bansa na roon ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bueno, umpisahan natin ang ating paksa na nauukol sa ating mga nakaraang kwentuhan. Pero ang paksa ng ating tatalakayin sa ngayon may kaugnayan nito doon sa yung sinasabi nila na puno daw ng sinukuan. At yan daw sinukuan, ayon sa kanila, magaling daw na pangontra, pananggalang, pandepensa, dahil nga may taglay itong bertud. Bueno, ngayon mga idol, alamin natin, dahil nga doon sa napanood natin nung nakaraan tungkol dyan, ang sabi niya, yan daw sinukuan ay napakahirap kunin at mahirap kumuha ng sanga niyan para magamit mo. Sabagay yan mga idol, totoo yun. Kasi meron tayong matanda na albularyo dati at antingero na ikwento nga niya yan sa atin. Nung medyo bata-bata pa tayo, at nung mga una nga, hindi ko pinaniwalaan yan eh. Kasi nga, hindi naman tayo mahilig dyan eh. Oo. Hindi ako mahilig sa mga ganyan. Ngayon, nung nagpunta kami doon, naikwento niya yan. Dahil nga yung bayaw ko kasi nga, tinuturuan niya manggamot yun eh. Nung minsan na isama ako doon, napagkwentuhan nga yan tungkol sa sinukuan. Dahil balak manghingi nung bayaw ko, doon sa kanyang amain. Amain niya yun eh, yung matandang antingero na yun eh. Naikwento nga niya, dahil sabi nga niya, ito sabi niya ang puno na napaka mapanganib at delikado at mahirap kumuha ng sanga nito. Kapag hindi mo alam yung technique, maaari kang mapahamak. Ngayon, ayon sa kanyang kwento, ang pagkuha daw niyan, kailangan gabi. At alas 12 ng gabi, nag-aagaw ang dilim at liwanag. At pangkaraniwan daw yan, pag kumukuha sila niyan, mahal na araw. Dahil yun daw talaga ang malakas na bertud niyan. Ngayon, ang delikado daw dyan sa puno na yan, yung kanyang anino o yung landong na tinatawag. Kasi kapag inabot ka raw ng landong yan, hindi ka na makakalis. Hindi ka na makakalis doon sa lugar na yan. At ang palatandaan nga daw ng puno na yan, madali naman daw tandaan yan dahil maraming mga nakakalat na nakalansay ng hayop. At maging kalansay minsan ng tao. Siguro, yung mga tao raw na yun na gustong kumuha niyan, inabot doon. Hindi na nakaalis doon. Dahil yan daw, kapag nakapasok ka sa vicinity area ng puno na yan at tinamaan ka ng kanyang landong, hindi ka na makakaalis. Diyan ka na. Aabutin ka na dyan ng kamatayan. Kaya nga, ang palatandaan daw niyan, may mga nakakalat na kalansay ng hayop. Anumang uri ng hayop, ang mapadpad dyan at inabot niyan, hindi na makakaalis. Kaya sabi niya, napakadaling matandaan at napakadaling makita ang itsura niyan. At yan daw, walang nabubuhay na kapwa halaman nakatabi. Oo. Walang nabubuhay na kapwa niya. Kumbaga,
nagsusunod siya sa area na yan. May mga nabubuhay malayo sa area na yon. Kasi nga, ang lahat ng matatamaan daw ng landong yan, namamatay. Tao man yan, hayop man yan, o halaman man yan, namamatay. Kaya nga sinukuan eh. Yon. Pero doon sa napanood kasi natin, kaya natin tinatalakay ito. Una, doon sa nagtatanong. Pangalawa, doon sa napanood natin. At sabi doon sa napanood natin, napakabisa daw niya at napakagandang proteksyon. Kasi pag meron ka daw niyan, walang taong magbabalak sa iyo ng hindi maganda. Ganon din yung may mga kapangyarihang itim na balak kang pinsalain, hindi raw tatalab sa iyo yun pag meron ka niyan. At sabagay, sa totoo lang, talagang may power nga yung puno na yan. Kasi kinukuhan nga eh. Pero ayaw nga doon sa matanda na nagkwento niyan, mahirap kumuha ng sanga niyan. Pero meron tayong isang video rin na napanood niyan, kumuha siya ng sanga niyan. Pumunta siya sa puno ng sinukuan. Nakakuha siya. Mga ganyang kahaba yata yung sanga na kinuha niya. Pero siguro, kaya siya nakakuha noon, kasi nga palatandaan daw niya, kung gusto mo makakuha niya, kailangan walang sikat ng araw para wala siyang landong o wala siyang anino. Kaya ang karamihin daw kuha niya ang gabi. Chichipoy mo, walang sinag ng buwan. Kapag ka nagkataong may sinag ang buwan, may peligro ka rin. Dahil kasi yung landong yan, pag napatapat ka ron, kailangan daw yan, alam mo ang technique. Binanggit din niya, kinuwento rin niya yung technique kung paano ka makakakuha niyan. Kapag daw ang puno, nakaharap pa sa punong yan, titignan mo kung saan nakapaling yung kanyang anino. Ano ba, nakaharap ka, yung anino niya, nasa gawing kaliwa, dito ka sa kanan, papasok. Kung nasa gawing kanan naman yung kanyang anino, o yung landong, dito ka naman sa kaliwa. Para daw makapasok ka. Ngayon, kung nakaharap ka sa puno at yung kanyang anino nandun sa dulo, malaya ka makakapasok. Kumbaga, hindi ka mahahagip ng kanyang anino. Ganun daw ang style ng pagkuha niyan. Kaya lang, pinakamagandang kuha daw talaga niyan gabi. Alas 12. Kaya yan, halimbawa, pupunta ka ng araw, nakita mo yung puno na yan, aantayin mo maggabi. Kahit hindi naman gabing-gabi siguro, basta gabi na. Pero pinakamaganda raw, alas 12, nag-aagawang dilim at liwanag. At ang pagkuha daw niyan, mahal na araw. Oo. Ilang mga antingero daw, grupo sila minsan, kumukuha sila niyan, mahal na araw. Yan daw, minsan, natsitsyempohan nila na may sikat ang buwan, tatimingin mo. Pero kasi sabi niya, pagka liwanag ng buwan, ang landong daw niya naka-steady. So, hindi kagaya ng araw, kapag ang araw ay matarik, ang anino niya nandyan sa tapat niya. Pero pag ang araw, nasa silangan yung araw, nasa kanluran yung puno, yung landong. Oo, parang ganun, umiikot daw kasi ang ano niyan eh, ang anino. Parang tayong tao, di ba? Pag naglakad ka sa karsada, nakikita mo yung anino mo kung saan nakatapat. Parang ganun yan. Kaya nga daw, pinakamagandang kuha niyan gabi. Tatimingin mo, walang sinag ng buwan. Para ka makapasok dyan. Pero pag may sinag ang buwan, huwag kang mangangahas kasi ang landong daw niyan naka-steady. Ngayon, ang ginagawa daw nila niya, pag napacheck kung may sinag ang buwan, binabantayan nila na mawala yung sinag ng buwan. Oo. Matakpan ang ulap. Kaya lang, nakakatakot din daw. Baka mamaya, tiyempo nandun ka na sa puno, biglang nahawi yung ulap, lumabas yung sinag ng buwan, yari ka doon sa loob. Oo.
Eh sabi niya, mapanganib. Sa lahat daw ng puno, yan ang pinaka mapanganib. Kapag nakapasok ka daw sa vicinity area niyan, at naano ka ng landong, patay ka, hindi ka na makakalis. Ako naniniwala kung may power yan kasi yung bayaw ko nga, meron siya eh. Kasi laki lang ng daliri na ginawa niya parang baston mahaba. O ginagawa niya parang baston pamalo. Palatandaan ang original na puno ng sinukuan kasi tinesting namin yan, dalawa ang anino. O paghawak mo ng ganyan, tinapat mo sa liwanag ng halimbawa sa ilaw, makikita mo yung anino niya, dalawa. O kahit ganyan lang kalaki yung tangkay niya, pag inano mo sa liwanag ng ganyan, yung anino niya nagdodoble. O kaya naniniwala ako na yan eh, may power. O kasi nga yung bayaw ko meron yan eh. Pero nga, napakahirap daw talagang kumuha niyan. Pag minamalas-malas ka, hindi ka na makakalis doon. At yan daw, kahit walang sinag ng buwan, magpapaalam ka. O kapag ka hindi ka pinahintulutan na makakuha niyan at nagpumilit ka raw, may problema kang malaki. Pare pag uwi mo ng bahay, makakauwi ka, pero doon na. Mag-umpisa ka na magkasakit doon pag ikaw eh walang pahintulot, hindi ka pinayagan. Kaya nga yan daw eh, pagkakuha dyan eh, mananalangin ka, tapos hihilingin mo, napagkalooban ka. Kaya yung ibang mga pangahas daw, yung mga pangahas na ano, yun ang mga nasasawi. Noong nagpunta nga daw sila doon eh, may mga kalansay ng hayop eh, na ano eh, kasi ang pagkuha daw niyan, once a year lang eh, mahal na araw. Kaya yung mga kalansay doon na natsyempuan nila, may mga ilan-ilan daw na kalansay din ng tao, siguro, yun, inabot na yun doon. Ganun, mapanganib yan. Eh sabi nga niya, hindi biro yan. Na, doon naman sa napanood natin, ang sabi naman niya, talagang totoo nga daw na mapanganib yan. O, kasi, hindi basta-basta. Kaya lang, sa bahagi ng kwento niya, sabi niya, siya daw ay may tanim niyan. Eh, ang tanong, magtatanim ka niyan, lalo sa bakuran mo, ay yung landong niyan, pag inabot ng landong niyan, yung loob ng bahay mo, lahat kayo doon, lanos. O, di ba? Kaya parang hindi rin ako naniniwala doon sa sinabi niya na meron silang tanim niyan. Saka ang tanong, saan ka kukuha ng supling? O, bagay, may mga buto daw yan eh. At yan, sabi nga nung matandang nakakwentuhan namin, hindi sila kumukuha ng buto niyan kasi hindi mo naman daw mapapakinabangan din yun eh. Mabubulok. Tapos, kahit itanim mo, hindi siya mabubuhay. Maliban na siguro kung may kaloob ka. Ay, baka yung nagkukwento nun, kaya may tanim siya nun, may kaloob siya. Pero hindi mo pwedeng itanim yan malapit sa vicinity ng bahay mo. Oo. At kung may mga kapitbahay ka, delikado. Maliban na, kung nasa bukid ka rin, nasa gubat ka, pero ganun pa man, delikado pa rin kasi may mapapasyal sa'yo doon. May mapapadpad. Oo. Diba? Kaya doon ako parang hindi naniniwala. Naniwala lang ako doon sa sinabi niya na mapanganib yung puno niyan. Mahirap kumuha ng sanga. Totoo yun. Kasi nga doon sa kwento nung amain, nung bayaw ko, na matandang antingero. Eh, yung bayaw ko nga mismo eh, hindi nga nangangahas dyan eh. Kasi sabi nga rin nung amain niya, hindi ka basta-basta makakakuha niya, lalo't bagito ka. Tapos meron din ako napanood niyan, sa isang video, kumuha siya ng sanga. Sabi niya, papakita ko sa inyo yung puno ng sinukuan. Malayo-layo din yung nilakad niya. Oo. Tapos pagdating sa may puno, sabi niya, ito na ang puno ng sinukuan. Umakyat siya, tumabas siya ng sanga. Ngayon, ang hindi ko mapaniwalaan doon,
na hindi tunay na sinukuan yun, bakit may yung katabi ng puno na inakyat niya, maraming halaman, maraming kapwa puno. Oo, at masukal, madamo. Oh. Ang sabi nung matandang antingero na amain ng bayo ko wala raw nabubuhay na kapwa halaman sa tabi niyan. Kaya madali mo makikilala yung puno na yan, nagsusulo yan. Tapos yung pinuntahan niya masukal Oh, may katabing puno. Ewan ko kung yung puno yun. Oh. Kaya yun, napanood ko yun, hindi ko pininiwalaan yun. Kasi sabi nga, nung napanood natin nung nakaraan, marami raw peke na sinukuan. Sabi nga niya, mag-ingat kayo kasi naglaganap ngayon yung mga peking sinukuan, hindi tunay. O, di ba? Kaya sabi niya, yung iba, na binibenta raw yan Yung mga nakakabili niyan, ayun, pag napeke, hindi tunay. Ako, pinapaniwalaan ko na tunay ang sinukuan. Dahil yung hawak ng bayo ko na sinukuan, pag tinapat mo sa liwanag ng dalawa, anino. O, malalaman mo lang kwali ng tunay kapag binaybay mo yung mismong tangkay ng puno. Oo. Pag binaybay mo, malalaman mo kung ano ng tunay. Kasi yung tunay na anino niya, nakalapat yung mo ron Pati anino ng kamay mo, nakikita dun Pero yung peking anino, wala. Ayun, kaya kinukwento ko lang sa inyo, nagkukwentuhan tayo. Kasi dahil nga doon sa napanood ko, ng mga nakaraan, at saka doon sa nagtatanong. Alam nyo, tumatama din yung comment doon na nabasa ko. Mayroon ako nabasang comment sa comment section. Sabi niya, yung puno na yan, pinakamapanganib na puno yan at mahirap kumuha ng sanga niyan. O, kasi kapag ikaw nakabasok nga naman sa area niyan at inabot ka nga nung anino, binanggit din niya yung anino hindi ka na makakaalis. Yun, naniwala ako doon sa kwento, sa comment niya. Kasi parang ganun din yung sinabi sa akin nung amain nung bayo ko Marahil yun, siguro, antingero din yun. Nag-comment na yun. Dahil sabi nga niya, hindi ka basta-basta makakakuha ng sanga ng puno ng sinukuan kung wala kang matinding taglay at kung hindi mo alam ang technique. Masasawi ka. Oo. Baka hindi ka na makaalis doon sa lugar na yun. Kaya pinaniwalaan ko yung comment na yun. Tapos yung ibang comment doon, sila walang alam. Puro mga nagtatanong Isa lang yung nabasa kong comment doon na naniwala ako sa comment niya. Halos pareho Sabi nga niya, walang nabubuhay na kapwa halaman sa tabihan. At may mga bakas ng kalansay. Maring yun siguro, baka siya, antingero din. Kaya siya nakapag-comment ng ganun. Pinaniwalaan ko yun, yung comment na yun. Kasi ganun yung sinabi sa akin nung amain nung bayaw ko At saka yung sinukuan na yan, nung pinahiram sa akin yan ng bayaw ko dahil meron kaming totoo nga yan, walang makakalapit sa'yo pag meron ka yan. Kasi doon sa dinadaanan namin, minsan may may biglang lumilitaw doon na asong malaki. So, kumbaga may lumalabas doon sa area na dinadaanan namin. Nung dala ko yun, nung bit-bit ko yun wala Nakita ko yung aso, nandun sa may parang burol. Nung lumapit ako, tumakbo lumundag balis. Kaya sabi ko, totoo nga pala, walang makakaano sa'yo pag meron ganyan. Kasi nga, sinukuan nga At yun daw, pag hinagupit mo yun, sino man siya, ano man siyang uri, pag hinagupit mo siya nung, na yun, sanga na yun, manipis lang, ganito ng kalaki halos yung sanga Parang ginawa niyang parang pamatpat. Yun ang hiningi niya doon sa amain niya, binigay sa kanya. Tsaka, ang pinaniwalaan ko doon, na natatandaan ko talaga yung anino. Pag ginanon mo yung anino. Dahil sabi ko pa nga doon sa bayo ko, o baka pag tapat sa atin yung anino niyan,
Hindi, sabi niya, wala na to doon sa puno eh. O, wala na. Ang delikado lang yung mismong puno. Pero to sabi niya, kahit iganon sa'yo yung anino nun, kaya tinahawakan niya. Para sabi niya, malaman mo kung alin ang original, hawakan mo. Di binaybay ko yung tangka, yung sanga. Binaybay kong ganon. Sabi niya, tignan mo yung anino. Habang binabaybay ko, ayun nga, yun ang original na anino. Sabi niya, tignan mo yung pangalawang anino habang binabaybay mo, hindi mo makikita yung kamay mo. Wala nga, yung pangalawang anino, wala yung kamay ko eh. O, sabi niya, yan ang original. Kaya pag meron kayong mga sinukuan, sabi nga niya, kahit maliit lang, itapat nyo sa sinag ng ano, yung magkakaroon siya ng anino. Pag nagdoble ang anino niya, tunay yan. Pero pag wala, peke. Pag may anino siya, isa lang, hindi nagdoble ang anino, peke yun. O, kasi ako nasaksihan ko yun eh, dalawa talaga ang anino. Oo. Eh, napagkukwentuhan lang naman natin kasi nga, doon sa napanood natin. Pero wala siyang sinabi doon sa napanood natin tungkol dyan sa anino, kung doble ba o ano. Pero ako nasaksihan ko yan. Saka yung baston na yon, na yung tangkay na yun na ginawa niyang parang baston. Kasi nga, nagkataon nun na merong buntis doon sa ano namin, hiniram ko yun eh. Pag sinabit mo yun doon sa ano, kasi lagi parang may kumakaros gusto sa may gilid namin. Hiniram ko yun, sinabit ko doon sa may malapit sa bintana. Wala na ako naramdaman eh. Naniniwala ko talaga may ano yan. May power. Pero totoong mahirap kumuha niyan. Kaloob din daw yan eh. So, sabi nga nung amain nung bayaw ko, pag wala kang kaloob, kahit walang landong, pag wala kang kaloob at hindi ka pinahintulutan, masasawi ka rin. Kaya pag uwi mo sa inyo, dala mo yun, hindi mo rin daw mapapakinabangan eh. Pagkakasakit ka, madadamay pa pamilya mo. Oo. Kaya yun, sabi niya, hindi yan biro. Kaya naniwala ako doon sa comment section na nabasa ko. Tapos pareho doon sa sinabi niya. Yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, maraming lumalabas ngayon na peke, na kinukuhan. Ngayon, ako magbibigay ng clue sa inyo para malaman nyo kung tunay. Kasi ako nakakawak na ako ng tunay. Eh. Dalawa ang anino. Yung landong anino. Kapag iginanyan mo, dito yung ano, iganyan mo, may ano rito, yung anino niya makikita mo kahit hawak mo siya. Pati anino ng kamay mo makikita mo eh. Pag lumitaw yung anino niya kasama yung kamay mo, yung pangalawang anino, wala yung kamay mo ron. Wala. Kasi yung baston ng bayaw ko na ginanyan niya rin sa liwanag ng ano eh. Kita mo pati kamay niya eh. Anino ng kamay niya at saka yung baston eh. Pero yung pangalawang anino, parang ganyan, magkatabi. Yung pangalawang anino, wala yung kamay niya eh. Oh. Yun ang, kaya malalaman mong may power. Di ba? At sabi nga ni, nung matanda, nung bayaw na, yung amain ng bayaw ko, talagang ang power daw niya nasa anino. Kaya nga, pag pumunta ka sa puno niyan, ang mapanganib dyan yung anino, hindi yung mismo puno. So, kapag inaabot ka ng anino nun, hindi ka na rin makakalis doon. Right there and then, kapag ka natamaan ka ng anino niya, aantukin ka raw, kaya hindi ka na makakalis eh. O, yung antok mo, yung higa mo ng ganyan, yung hikab mo, diretso na yun. Tuloy-tulog ka na nun. Yun ang delikado doon. Kaya sabi nga niya, kahit na hindi ka makapasok sa area ng puno, kapag yung anino niya nandito, dumaan ka doon sa anino, tapos ka. Oo, pag dumaan ka doon sa may tapat ng anino. Kaya nga daw yan, yun ang iniingatan daw dyan, yung pinakalandong, yung anino niya. Yun ang nakakamatay eh. Oh. Pero ako, hindi pa ako nakakita ng original niya na puno ni anino niyan. Yung anino sa tangkay nung ginawang basto ng bayaw ko, yun. Nakakita na ako ng anino niyan.
Kaya nga nagdodoble, doble anino niyan eh. Yun ang original na sinukuan. O pero, paano ha? Tayo naman yung nagkukwentuhan lang dahil doon sa mga bagay na ganyan. Pagkwentuhan lang natin yan dahil nga doon sa napanood natin at saka doon sa nagtatanong. Kaya yan, at saka yan daw sabi nila, nung mga ibang antingero na, at yung mga ibang kapwa natin vlogger na antingero, kinukwento nga nila, napapanood ko rin yun eh. Yung power daw niyan, halimbawa, kahit daw gano'ng kabagsik yung tao, o kahit gano'n siya katarantado, ano, kapag dumaan ka raw at meron ka niyan, hindi ka basta-basta makukusunadahan o hindi ka niya basta-basta tatawagin. Diba, dumaan ka sa may mga nanginyikil, meron ka niyan, hindi ka makikikilan. Oo, parang wala lang, parang nakita ka lang nila pero parang wala lang. Oo, hindi ka nga daw mapapansin na ano eh, mapansin ka man pero parang wala lang. Kaya kung may mga nagbabalak din daw sa'yo ng masama at meron ka niyan, mapapawi yun. Hindi ka na pag-iinteresan. Tapos, kahit din daw sa mga mambabarang, mangkukulam, pag meron ka daw niyan, sabi, hindi ka tatablan. O, sabi nila. Pero kasi, ako naman, hindi man ako gumagamit ng ganyan eh. Oo, hindi ako mahilig dyan eh. Kaya lang, may sarili akong proteksyon. Oo. Iba naman yung akin. Ito, isa na nga to. Oo. Yan. Pero may nagbigay sa akin may nagbigay sa akin yan na sinukuan, maliit lang ganyan. Hindi ko naman pinag-interesan eh. Oo. Hindi ako interesado doon sa ganun eh. Pero kahit na nasaksihan ko yung sistema noon, ewan ko ba, siguro yung ganyan, kaloob nga lang din eh. Pag wala sa yung kaloob nun, parang wala ka interes eh. Di ba? Parang hindi ka interesado. Yung binigay sa akin ganun eh, kakilala ko rin eh. Pinamigay ko rin kasi nung nakusunadahan eh, pinamigay ko rin. Pero hindi ko alam kung tunay o ano yun. Pero ano siya eh, kasi yung sinukuan, pag pinutol mo siya, mayroon siyang krus. Oo, may krus siya sa gitna nung pinaka-kahoy. Oo, may krus eh. Yung original nun, ayaw ko lang. Kasi yung sa bayaw ko, wala naman ako nakita ang krus eh. Oo, pero sabi nila may krus daw yung pag pinutol mo, may krus. Sa gitna. Ay sa bayaw ko kasi, parang baston siya eh. Wala ako nakita ang krus. Ayaw ko lang kung puputulin yun, kung meron. Kasi yung nagbigay sa akin ng sinukuha na ganyang kalaki, may krus eh. Sabi nga niya, ito pare original to kasi yan oh, may krus oh. Tapos parang kambal ano siya, parang kambal tuko yung pinaka-tangkay. So, parang magkaganon oh, yan parang ganyan magkakambal. May ukit sa gitna. Tapos, yung pinagtabasan niya, makikita mo may krus. Yun, original daw yun, sabi nung nagbigay sa akin. Pero nung may nakakusunada nun, pinamigay ko rin. Para kasi hindi ako interesado eh. Hindi ko lang natanong sa bayo ko nung magkasama pa kami kung may krus sa gitna yun. Kasi huli ko na nalaman na may krus pala sa gitna. Pero yung ko lang kung original ha. Kasi hindi pa ako nakakita nung original na talagang sinukuan na ano eh. Pero sabi nila may cross daw talaga yung original. Kaya siguro marami na pipeke. Kambal, parang ano siya, yung sanga niya, yung tangkay niya kambal. Pero bakit yung sa bayaw ko, diretso lang siya, hindi siya magkadikit na ganyan. Oo, hindi siya parang kambal. Diretso lang siya, parang ganyan, diretso lang. Ayun eh, magkaganon yun. Parang ganyan, may pagit, may ganon. Kabilaan. Yun, kaya yan, napagkukwentuhan lang natin. Pero marami nagsasabi, magaling daw talaga rin. Oo.
magaling na pangontra lalo sa mga masamang espiritu at sa mga masamang elemento. O, hindi ka na malalapitan pag meron ganyan. Kasi nga ano eh, sinukuan eh. Suko eh. Ah, di ba? Tapos yun daw, maganda raw panggamot yun, bababad mo sa tubig, inumin mo yung tubig. O, ibababad mo lang doon sa tubig yun, di ba? Masakit ang tiyan mo, masakit ang ulo mo, babad mo siya. Masama ang pakiramdam mo, babad mo siya sa tubig. Mga kalahating oras, isang oras, inumin mo yung tubig. Pero hindi ko pa nasubukan yun, kasi nga, hindi ako interesado ron eh. Ang nasubukan ko lang na magaling talaga, na pang depensa, yung omo, batong omo. Yan, meron ako niyan eh. Oo. At saka yung yung mutya ng kidlat. O, ganyan to, yan o. Yan. Yan ako mas kasi mas nasubukan ko to eh. Saka yung batong omo eh. Kaysa dun eh. Ito, yung batong omo, pag binabad mo sa tubig yun magdamag, inumin mo kinabukasan, ang ganda ng pakiramdam mo eh. O kaya sa gabi, bago ka matulog. Yun, pero yung sa sinukuan, hindi ko pa nasubukan yun. O, paano? Ha? Salamat ng marami sa may sandali itong ating kwentuhan eh. Sinamahan niyo ako. O, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. At samantala nagpapaalam. Hanggang sa muli. Paalam!